So, ibig sabihin, nagkaroon kami ng compromise na ang ano niya sa akin is magpalit ka ng career. Magtrabaho ka at least pag may trabaho ka, ano, constant yung income mo. Hindi tayo magugutom, hindi mo mawawalan ng pambiling gatas yung anak mo, pampers, lahat, doktor, ganyan. Dahil tatay ka na, hindi na pwede yung malakas ngayon, mahina bukas ang kita. Ganon. So, kababati lang namin nun eh. 'Di ba? Tendali, nag-shortcut ako ah. So, yun nga nung nag-ano kami nung nagkaroon ako ng kalaguyo, ano man term mo doon, na galing sa karaoke. Kahiwalay kami. Tapos yung mother ko, nagkahiwalay din kami noon, yung taga karaoke. Nung mother ko, finish kami. Sabi na magkabalikan. So, nagkabalikan kami. Kabalikan na kami. Yun nga, yun yung compromise namin. Naging compromise namin. Mag-ano ka na lang, tawag nito, magtrabaho ka ng normal na trabaho, huwag ka na magnegosyo. Yun nga, para masustentahan mo pamilya natin, ganun. So, balik ako sa pagtatrabaho. Una, ano nga lang eh, driver dun sa utol ko, pahinante sa truck, tapos driver sa truck ng gasol. Yan, grabe, dungis na trabaho na yun. Tapos construction naman, ganun din. Hindi site construction, delivery. So, naranasan ko mag-deliver ng hollow blocks. Una driver ako, pero ano, tawag nito, hindi hindi ko naman maatim na yung pahinante lang magbubuhat, tsaka para mabilis tumutulong din ako. So, lahat ng ididiskarga, tumutulong ako. Ganon, be it hollow block, bakal, semento, yung pinaka semento, ang madungis sa katawan, malagkit, tsaka mabigat. Ay, yata si teacher dito tulog. Away, ligo. Lahat isa lang. Para papatakan ko na. Ay, puki mo. Diyan ka? 1, 2, 3. Mabigat, may semento, may buhangin eh. Lalabas pa ako ulit. May 3 pa doon. Hindi naman pala kabigatan. Kaya lang masyadong mapupwersa yung motor pag tama na yan. 3 to go.
So, in a way, pinagsisihan ko naman yung nagawa ko. Isipin mo yung nag-impluwensya sa akin, addict yun. Ano ba ginagawa sa gym ng addict na yun? Addict yun kasi minsan nag-check-in kami, tig-isa kaming kasama. Actually siya, dalawa kasama niya eh. Merong dalang shabu. Shabu, omads. Basta inaaya niya ako, ano gusto mo, omads? Basta lahat meron, pareha siya meron eh. Sabi ko, hindi ako nagaganyan. Ginawa niya, kaya mo na, napeke siya. Napeke siya ng pusher niya. Ang binigay sa kanya, tawas. Ginawa niya, pinlash niya sa inodoro. Sabi niya, buisit, napeke ako. Sabi niya, adik yung, na yun, yung nag-BI sa akin na gano'n. So, nagsisi nga ako, nagbago na ako, ganyan, Kaya si teacher, sabi niya, mag-call center, balik ka sa, mag-empleyado ka na lang. Siguro, pagdating ng panahon, makaluwag-luwag na tayo, saka ka talaga, dire-diretso tong kotse na to saka ka isip ng business balang araw, ganoon. So, sinunod ko siya. So, yun nga, driver, pahinante, driver, tapos driver, sabi ko, hindi ko masusustain ng buhay ng ganito, driver, sabi ko ganyan, isip-isip ko. Kailangan ko mag-isip, sabi ko ganyan. So, from driver, nag-isip ako ng ibang trabaho. Nung babasa ako ng dyaryo pa yun nakita ko ang laki ng sweldo. Call center, ganyan. Nung una hindi ko pinapansin, pero nung nung sabing gano'n, we're willing to train you. Sabi ko, baka eto na, kasi laki ng sweldo. Nagpa-train ako, call center. Yung pala, yung nasa dyaryo na kumpanya, training company, recruiting company, pero magti-train. So, ang ginawa, yung screening namin, ma-screen talaga kasi interviewing kami, ganyan. Tapos, parang normal na trabaho, ganyan. Tapos yung pala, isi-select lang nila yung mga iti-train nila. Kasi yung training nila, syempre may trainer, may building, may aircon, ganyan. For 2 weeks, ganyan. Wala kang sweldo. Pero pag napasa mo yung training na yon, usually mga English Pag napasa mo yon, saka kanila i-recruit sa mga call center company. Ganon. So ako naman, syempre namuhunan din kami. Pero mo 2 weeks kang 2 weeks kang training, pasok ng pasok sa Ortigas yon. Syempre magmula ka sa wala mumumuhunan ka for 2 weeks. Para na si teacher na bayan, kala ko ba trabaho magsalita, di ba? Kala ko ba trabaho pinasok mo, yun pala wala palang sweldo yan. Sabi ko, hindi, ngayon lang yan. Pag saka tawag na ito, pag saka ako nila ipapasok pagka tawag na ito, sa kanila ako ipapasok pagkatapos ng training, pag napasa ko yung training, kumbaga. Yaman na, sabi ko libre naman ng training sabi ko. O tinapos namin yung 2 weeks. Tinapos ko yung 2 weeks. Tapos nung napasa ko, inano nila ako sa Excitel. Technical support. Kasi nga parang inaano nila yung hilig ko nung minsan nagtayo na kami ng com shop. So maano na ako sa computer. So inano nila ako ng anong tawag na to? As technical support sa Dell. Doon nila ako pina-apply. Nung pina-apply ako, dami ko rin dinaanan. Mga phone interview. Pinaka-final yung phone interview sa Amerikano na nasa Amerika.
Nung ano, nung napasa ko, doon ako nagkaroon ng first time na trabaho na proper na ano, sa company. Ganun. As advised by teacher. Ganun. Ang problema, siyempre, call center, di ba? Ay, call center, Google, bus na bus ang oras mo nun. Siya, meron nagka-crush sa, ano, sa daddy. Na kapartner ko sa kapartner, nakatabi ko lang sa upuan na taon. Tapos naging ka-teammate ko. Hindi naman kami naging kami, pero alam niyo yun sa call center yung ano kung hindi man ano sa call center yung katabi kayo sa upuan, sabay kayo mag-break, ganyan. So, pag may team, merong eat out, tabi kayo. Ganon, sa meeting tabi kayo. Parang body mo, pero babae, ako lalaki, ganon. So, hindi kami naging kami. Nga lang, inaano ko talaga na tawag na ito. Ini-make sure ko na hindi ako magfo-fall sa kanya. In-email ko siya, anonymous, pero syempre alam niya na ako yon. Sa email ko, parang, I'm sorry, hindi na ako makapag-close here, blah, 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 blah. Pagkabasa niya, may kausap pa siyang customer, nag-mute, tumayo, sumigaw dun sa production floor. Sabi, sino nag-email sa akin? Siyempre, alang umamin ako, pero alam niya na. Kasi kami lang naman yung close eh. Magmula, hindi na ako kinakausap, hindi na ako pinapansin. Lahat ng team building namin, di na ako dati team building namin, lagi kaming partner eh. Okay, dalawa. 2 to go. Umaangat yung shocks pag tinatanggal ko natanggal ko. Hindi naman pala karamihan eh. Buti na sa wala. Uy. And kahit saan ka naman magpunta, meron talagang tukso eh. Para sabihin ko na kahit kailan wala, ganon. Saan meron kang makakaharap na tukso. Nasa sayo na yon kung kung patola ka o hindi. Kaya dahil doon, nung nalipat ako sa mismong Dell mismo na company, grabe naman tong relo na to. Tuluwagan ko na nga. Nang iipit ka eh. Never ako nagkaroon ng shota na iba. Siyempre, pamilyado ako eh. Except for one. Bakit ko nga ba naging shota yun? Sa gym. Sa gym ko na-meet. Kasi yung Dell, ano yun, ang tawag doon yung in-house, kumbaga, na call center. Yung sabihin, ang may-ari ng call center, yung mismong kumpanya ng Dell. Hindi siya nagre-rent, hindi siya nagbabayad ng Convergys o sino man, ganyan. Tapos yung building na inirerentahan, maraming floor yon. Yung isang floor doon, merong gym. Yun. Wala namang halos gumagamit na. Siyempre, pagod na yung mga tao. Para napapakinabangan lang yung sa shower.
Nagsasawa lang doon yung mga halos tumira na sa office. Mga malalayo yung malalayo yung bahay. Matutulog sa kasi yung pantry doon, meron kaming libreng 1.5 a month eh. Grabe na lapnos na. Libre kami 1.5 a month na pagkain, yung pantry. Tapos yung yung sleeping quarters, pwede kang matulog doon. May bakante naman. Medyo may amoy-amoy na minsan. Pero may bakante naman. So, basta meron kong baon na damit, ganyan. Baon na damit. Pwede kang maligo dun sa gym kasi may shower dun sa gym, may ginawa sila, ganyan. Nangyari dito. Okay. Anyway, so yung gym namin, wala halos gumagamit except sa shower. Ako nakikinabang, syempre mahilig ako mag-gym. Ako yung nakikinabang, ganyan. May na-meet ako doon na ka-chat ko, hindi, parang nakasagutan ko doon sa GC ng Dell ng company. Nakasagutan ko lang. Nung na-meet ko siya doon, wala namang attraction or anything. Pero for some reason, nagkaroon ng something. Naging jowa-jowaan, ganun. Ano ba tawag doon? Packing body. Ano man tawag doon? Sa pangbalik. Ayoko naman saktan ng gusto tong motor. Ganon, meron ako naging doon. Hindi gin body kasi babae. Ako naman natatauhan din naman ako sa ganon. Kasi umabot na siya sa point na tinawagan si teacher. Hinihingi ako kay teacher. Sangka pa. Diba? Akin na lang si Salvador. Hinihingi niya ako, diba? Kala mo aso lang Kala mo tuta lang na hinihingi And exact words ni teacher. Ano yung aso? Hinihingi. Masakit magsalita si teacher sa mga ganyan. Nagsasalita niya ng masasakit na salita. Kaya pag kami nag-uusap ni teacher, kapag magre-refer sa kanya, ang term niya sa kanya, haliparot. Yan ang term niya doon sa babae na yan. Sa naging jowa ko na yun, haliparot ang term niya. Kasi parang naubusan ka na ba ng lalaki at asawa ko na yung may asawang tao. Ano yun, aarborin mo? Ano yan? Aso? Ganun. Ang pogi ni Salvador, So nagkaanuhan din kami. Inano ko na rin. Pinutol ko na rin yung namin. Kasi sabi ko, pag tuloy ko to, sisirain ko sarili kong pamilya. Ang taon ko na kayo mag-asawa na teacher, ang dami na sacrifices na nagawa namin. Ganun. Ako, lumaki ako sa magulang na although halos araw-araw na ginawa ng Diyos na nag-aaway, halos araw-araw. Ganun. Never naman sila naghiwalay. Ganun. Kaya ako, parang tumatak din sa utak ko na kahit na yung danasin yung hirap o pagsubok sa buhay, yung tawagin nga nila, huwag nyo give up yung pagsasama nyo.
Kasi nga, sayang yung sinimulan ninyo. Ganun. Yung nagiging comment lang ng iba is or ng anak namin na nagsasama lang kayo dahil convenient. Dahil pag naghiwalay kayo, magkakanya-kanya kayong bahay. Which is yung nangyari nga nung naghiwalay kami dati. Yung unang hiwalay namin. And yung the first and the only time na naghiwalay kami. Hindi mo siya nagre-renta ng bahay. Ganun. Tapos nakatira ako sa bahay ng mother ko. Yung mother ko naman, wala namang nakatira doon sa stepfather ko, ang seaman. Kaya ako lang tao doon. Kako, magsama kami, edi yung kuryente, tubig, lahat ng bills. O isa lang ang bayarin, ganyan. And masisave pa yung marriage namin. Ganun. Yan nga, at that time, ang anak lang namin, isa yung panganay. Yun nga yung na-jaundice siya. Nasundan lang nung nagkabalikan kami. Yan nga, sa push ng mother ko. Baka gumewang ako ulit ha. Excuse me. Ito, ball ng ball eh. Last one. Taxi, pasok. Bakit merong rito ba to? Naman yan. At nalang ng harang sa daanan eh. Yun yung nagkabati kami. Saka nagdagdagan yung anak namin ng plus 2. Alam nyo, nung nagkabati kami, Siyempre, ano tawag sa ganun? May tawag, bebe time. Bebe time matawag na doon. Basta may term doon eh. Bebe time kami, siyempre nasundan yung panganay. Yung anak kong lalaki, ang saya-saya ko for some reason nung pinanganak. Parang na-reaffirm yung decision ko na nagkabalikan kami at nagkaanak ako. Hindi ko alam yung mga nagdi-describe na tatay na nagkaroon ng anak na lalaki na na iba daw yung feeling, ganon. Hindi ko naririnig ko yon, pero hindi ko nalaman yung feeling nun up until ako mismo nagkaroon ng anak na lalaki, yung first born mo na lalaki na anak, ganon. So iba yung feeling eh. Napasabi nga, parang may sinabi ako sa kanya na masaya na ako na nagkabalikan tayo, sabi ko ganon. Parang mahal na kita, parang ganon. Isa sobrang saya ko na nagkaroon ako ng anak na lalaki. Hindi kami mapera noon. Driver ako noon ng truck ng gasol. Kano lang sweldo ko, 200 a day. That was 2000, year 2000. Maliit yun, yung 200 a day. Pero ang saya-saya ko, nagkaroon kami ng anak na lalaki. Nakita niya na sumaya ako, na in love ako. Abas, 1 taon eksakto, nasundan ka agad.
Kaya kami may bunso. Tapos sinabihan ko siya na ano, sabi ko last na to, putik, baka hindi natin kayanin. Pag anak mo dyan, patali ka na. Hanggang ano, sabay mo na. Para isang sakitan na lang. Patali siya. Kaya hindi na nasundan. Ang problema sa magpapatali, actually, yun na yung mga pros and cons eh. Wala na siyang gana. Wala siyang kagana-gana. Nung natali. Yung hipag ko, sinabihan ako. Kasi iniisip ko, ako na lang. Ako na lang. Tapos sabi nung hipag ko, nako, wag Joy, sabi nga na. Kasi pag nagganon ka, mawawalan ka na ng ano. Nagiging iba na. Ganon. Wag ikaw, si teacher, si ano na lang, si teacher na lang. Sabi niya ganyan. Tapos yung patali naman, meron namang panakot sa amin na sabi ganun. Yung iba may tinali, ano eh, nabuntis pa rin eh. O bakit? Kasi yung tali lang, yung fallopian tube ba. Yan na pala dapat putol tapos tali para sigurado. So ganun ginawa sa kanya, putol fallopian tube tapos tali. Talagang sure na hindi na mabubuntis. Tapos yun nga, wala na siyang kagana-gana. OMG. Promise, wala na siyang magwala nun. Eh, yun ang problema doon. Wala na siyang gana. Tapos ako, ano, very healthy. Yun ang pros and cons pag nagpatali. Na imagine nga namin na ano kaya na hindi ka nang patali. Ilang kaya naging anak natin ngayon? Eh kami magkakapatid, 7. Ako bunso. Kami sa 7 kami magkakapatid.